Ayan, at magsasayang ako. Nakakagutom. Nawalan ako ng bigas kahapon. Bumili ako ngayon. Gutom na naman ako. Quiet! Talaga yung anak ko, nag-isa na nga lang na anak dito sa bahay. Kala kong makasigaw o masampu ang kasama niyang mga bata eh. Yan, isang supot na ganito na bigas, 1 kilo. Ayan, 1 kilo. So, ilang kilo ang binili ko? Mga 4 o 3 supot na ganito. Nag-share ako sa kanila ng kanin, rice, nag-design ako, at kinakain namin lahat. Saglit lang ang rice ko. Kaya ngayon, gagawin ko, sa akin lang tong rice na to, ano lang, sa kanila is patatas, yung mashed potato para sa kanila. Inubos nilang rice ko eh. Para makatipid ako sa rice. Rice is life sa akin, pero sa kanila patatas is life. Pag walang patatas, hinahanap-hanap nila. Kaya mag-design lang ako para sa akin. Ay, ipagluluto ko rin sila ng pagkain nila. Yung Czech style. Yan, dali natin yung camera dito. Yan. At kailangan ko ng kainan. Mga ano lang to, saglit lang to. Mga 15 minutes luto na. Nakakamiss tumira sa Asia kaysa dito. Wala pa kasing magalahan dito eh. Ano lang, itong country nila, pang tourist lang. Sa mga baguhan na excited tumira sa Europa, ganito ang style ng pamumuhay dito. Mas lalo kapag taglamig, wala kang magalahan. Ano lang, skate. Kung marunong ka mag-skate, okay lang. At punta ka doon sa Snow parati, maglaro ka. Walang night market dito parati. Night market, yung yung Christmas, yung Christmas night, Christmas market nila. Tapos na, wala na magalahan, yun lang. Pero yung mga every week na market, day market, night market, wala rito. Kaya boring. Magalahan mo lang dito, o restaurant. Ayan, kung may pera ka, parati ka nga sa restaurant magtambay, or sa shopping mall. Ayun nga lang. Yun ang buhay dito. Hindi kagaya sa Asia, magmotor ka lang kung saan ka makakapunta. Dito, halos hindi kami gumagala kung saan dito. Kasi ang mahal na gasolina kaya. Napakamahal na gasolina kaya nagtitipid kayo mag-asawa sa gasolina. Sa motor, mura lang ang gasolina ng motor. Alam ko yan kasi may motor ako sa Taiwan eh. Pero may sakyan din ako sa Taiwan. Ang nagpapagasolina ako sa Taiwan ng yung sakyan ko, 1,000 ha. Around city lang yun, ang bilis maubos. Full tank pa yun. Pero kapag motor, 100 lang. Ilang araw mo nang magamit, kaya maggastos ang sasakyan
kapag yun ang ginamit mo sa Taiwan or dito na panglibot-libot. Pero kapag motor ang gamit mo, kahit yun sa Pilipinas, mura laking tipid kapag nagbibiyahe ka gamit mo yung motor. Laking mura. Makakamura ka, makakatipid. Diyan naman tayo. Ayan, medyo luto na yung yung niluluto kong fried chicken. Puro laman yan. Nahawa na rin ako sa kanila na kapag bumibili ako, kailangan walang buto-buto. Kasi kung buto-buto ang bibiling ko para sa amin, hindi nila nakakain. Nagre-reklamo sila habang kumakain yung isa. Ano ba yan, may buto-buto, dada ng dada. Kaya para ganahan kang kumain, kailangan yung talaga i-serve mo sa kanila, yung nasasarapan sila. Hindi yung nagre-reklamo habang kumakain sila. Nakisyon na nakagat daw niya yung buto. Maasa ka talaga kapag kumakain ka, nagre-reklamo. May buto raw yung, nakain daw niya yung buto, nakagat daw niya yung buto. Ay, kaya mainis ka talaga. Kaya kung bumibili ako ng manok or baboy na yun, yung pinipili ko, puro laman. Wala nang mga buto-buto. Kung bibili man ako ng buto-buto, kasi patapon yung mga buto-buto dito sa kanila para sa aso lang. Para sa akin lang yun. Inilalaga ko, masarap yun. Oo. Tapos, kung bibili na rin ako paminsan-minsan sa isang taon, mag-iisang taon na hindi pa ako nakakain ng hipon. May hipon nga sa tindahan, sa supermarket. Napakamahal naman, frozen pa yun ha. At hindi buhay. Yung iba nalaga na yung yelo na hipon. Yun ang mabibili mo rito. Or di kaya yung mga frozen. Napakamahal naman. Pwede naman kayong bumili. Para sa akin lang, ayaw naman nila. Yung mga isda rito sa mga ganyang hipon. Pag makita nilang may yung hipong mata, natatakot silang kainin. Kaya matutuwa ka sa kanila kasi nandidiri sila kapag may mata silang kahit na isda. Pag nakita nilang pinirito mo yung isda na may mata pa, ano yan, sabi nila, nandidiri sila. Kaya lang kapag kumain sila ng isda, wala nang mata, yung pang malinis na puro laman lang, walang tinik. Alisin mo yung, katulad ng salmon, ready-made na yung salmon, yung laman lang. Oo. Tapos kuminsan, yung balat ng isda, ayaw nilang kainin. Sabi ko, napakasarap niyang yung balat ng isda, iprito niya, crunchy yan. Sabi ko gano'n, tinuruan ko siya kung paano kumain ng balat ng isda. Yan ayaw, magmula nung kinakain niya yung balat ng isda. Ayaw din niyang kainin. Oo. Hindi sila marunong kumain masyado ng isda. Kaya dinala ko siya sa Taiwan, ganyan yan. Order ako ng isda para sa akin lang, ayaw nilang kainin. Tapos, halimbawa, yung parang alamang ng mga hipon na maliliit yun, di ba? Pag naglisa ka ng repolyo, isasahog mo yun, di ba masarap? O di kahit na anong gulay, isahog mo yun, masarap yun. Nag-isayo sa Taiwan kasi ganun ang style. Magigisa ka ng repolyo tapos haluan mo ng konting yung parang bawang lang. Ayun, order ako nun. Noong una, sarap na sarap siya. Nung nakita yung yung may alamang yung may mata-mata pa. Ano yan? Sabi niya ganun. Ayun. Nandidiri siya. Hindi na niya na kinain. Yan, ganyan yan. Pero yung anak ko, yung anak ko dyan sa sinanay kong kumain ng isda. Nasasarapan siya sa mga dilis, alamang, lahat. Kinakain niya mga isda kasi sinanay ko yan. Pero yung asawa ko, kapag kumakain yung anak niya ng dilis,
Ano yung kinakain mo? Ba't may mata? Ayan. Sabi na anak niya, masarap eh. Sabi niya yung gano'n. Pero yung ama, alokin niya, talagang ayaw niya. Ayan o, kinamatisan. Ayaw ko nang igisa yung kamatis. Ganito lang. Kamatis na may asin lang. Tapos, piniritong manok. Okay na sa akin to. Kasi, pag nagigisa ko ng gulay, puro mamantika. Ganito na lang. Tapos, ayan, bumili ako ng pinya. Masarap. Pag kumakain ka nito, katapos piniritong manok, masarap na. Mura dito yung mga pinya nila. Hindi kagaya dyan sa Asia. Napakamahal ng pinya. Mura ang pinya rito. Ayan. Bumili ako ng mga 3 araw na, hindi pa namin nauubos. Mamaya babalatan ko to, baka masiray. Kaya kahit na yung kamatis, ang dami kong binili. Baka masira. Kailangan balatan ko na at iluto ko na lahat. Ayan. Yung piniritong manok ko. Sarap na sarap ang asawa ko rito at anak ko. Ibinabad ko lang to sa sa Maggi Sarap. Tsaka sa kunting suka, tsaka asin bitsin, bawang paminta. Okay na yan. Ayan. Ayan lang. Ganyan lang ang ulam namin. Katapos, nagsasayang pa ako ng rice. O yun hindi pa hinihintay ko. Mamaya, babalik ako sa grocery. Ano naman yung mga tinapay dito, ay madaling ma-expired. Kaya kapag bumili ka ng tinapay rito, 2 or 3 days, kasi titigas na kaagad eh. Kainin mo kaagad. Kaya bumibili ako ng mga tinapay, mga ganito. Kailangan kainin kaagad ng mga 2 days or 1 day lang. Kaya hindi ako bumibili ng maramihan. Kasi kapag bumibili ako ng maramihan, tumitigas. Wala nang gustong kumain. Pag umabot na yung tinapay mo na mga 3 days, 4 days, patapon na. Ayan, kaya hindi ako bumibili. Bumibili lang ako ng paunti-unti. Sayang naman kasi kapag tumigas, kahit na yung asawa ko, hindi niya makain. Hindi ko rin makagat kapag tumigas na eh. Ayan. Kumukulo na yung kanin ko, hinihintay ko na lang. Gutom na ako. Yung asawa at anak ko kumain na ng agahan lang nila. 2:00 ang agahan nila. Kaya dito sa kanila, walang oras ang agahan. Kung anong oras ka nagising, mga 2:00, 3:00, yun ang unang agahan mo. Hindi sila diretso sa kumakain ng tanghalian. Kailangan magkape muna sila or hot chocolate or hot milk, ganun sila. Ayun. Kung naisipan nilang kumain ng mga tanghalian nila ay 6:00 ng hapon, yun. Walang oras dito. Kung minsan na kumakain, ganyan ako, 12:00 nag-agahan ako. Tapos ayan, katulad ngayon, mag-4:00 na. Yan ang tanghalian ko lang. Last na to na tanghalian ko. Hindi ako mamamatay, last na ibang last na kain na kasi gabi na naman. Ayaw ko yung busog na busog kang higa sa higaan. Ba, yung bang parang pagod na pagod ka kapag paggising mo. Yung bang ayaw ko yung heart attack na busog na busog sa gabi bago matulog. Nararasan ko na yun. Ang hirap kayo matulog. Tapos paggising mo, busog na busog ka. Ayaw pa mag-agahan kasi busog na busog ka pa. Medyo, mild lang ang kainin. Ayan, luto na yung fried chicken ko. Para sa akin lang to kasi kumain na yung dalawa ng hindi agahan nila. Yan. Yan lang, patay na natin. Namarinate ko na to. Ayan, patay na natin. Ayan. Kaya na ako maya.
Patay muna na. Grabe ang snow na naman, oh. Umuulan na naman ang snow. Napakalamig. Kailangan mag-zipper ko to, jacket ko. Ayan, grabe ang lamig. Tingnan niyo, oh. Ayan, yan. Maambon ng snow. Maya maraming snow na naman dito. Nakalimutan ko yung kape ko sa bahay. Uwi muna ako at kukunin ko yung kape. Yun pa naman ang magkakape ako sa coffee shop, sa bakery. Ayan, nakalimutan ko yung kape ko. Uwi ako. Ayan, ang lamig. Ba't ko pa nakalimutan, kasi maganda na sana eh. Nakatamad kaya yung pabalik-balik sa bahay. Ay, nako. Ay, magsasarado na yata itong cat restaurant. Wala kasing customer eh. Ayan, magsarado na. Binabalot niya na lahat yung mga abubot niya. Ayan. Tara muna sa bahay, kunin ko yung kape. Ayan, uwi na tayo. Daming customer. Ayan, umaambon na ng snow. Ayan. Nag-uumpisa na naman ang snow. Grabe na naman, oh. Tingnan niyo yung kalapati, hindi nilalamig. Mga kalapati, oh. Hindi nilalamig. Ayan. Ayan, dumadami rin sila. Pag dinala mo yan ng mga tinapay, dadahay pa sila. Ayan, hindi nilalamig yung mga kalapate. Ayan, oh. Umaambon ng snow. Ayan. Dito manipis pa. Pero pagpunta mo ng bundok na naman to, ang kapal doon. Marami na namang naglalaro ng skate. Ayan. Tingnan niyo ang buhay dito sa Czech. Ayan. Pero pag tag-araw to, makakita ka ng ng mga pulubi rito. Dito sa gilid mismo, daming mga pulubi minsan. Ngayon wala eh. Nagsialisan kasi malamig eh. Hindi nila na kaya yung init ng lamig ng lamig ng temperature dito. Nung isang araw nandun sila sa harapan ng simbahan, doon sila namumulobi. Yung katapos mong magsimba, makikita mo silang may sombrero na nakaabang sa pintuan ng simbahan. Ayun, nandun sila. Ayan. Ayan. Hintay doon bago tayo umuwi. Maglakad-lakad tayo. Ayan. Ano yung binibinta rito? Ayan, hot wine. Nagbibinta sila ng hot wine. Ayan. Kapag ganitong may snow, maraming nadidisgrasya sa highway. Yung kuminsan nakikita mo mga 10-wheeler,
nadidisgrasya sila, tumataob. Kasi madulas. Ayan. Tingnan niyo yung kalapati, oh. Ayan. Oh. Andun sila sa sa tuktok. Ayan, yung mga kalapati. Doon sa bunga, no, ang dami nila, oh. Andun pa sila sa sa gilid ng doon sa pintuan. Pero yung mga maya na mga yung mga ibon, wala na rito. Nagsiliparan na sa ibang bansa. Sabi ng asawa ko, yung mga ibon lumilipad na papuntang ibang bansa sa mainit na lugar. Kalapati kasi mababang lipad, kaya hindi masyadong makalipad. Dito lang sila. Ayan, kahit na snow, nandun sila sa tuktok. Ayan, diyan, nagsisilipkaran. Ayan, ito yung mga kalapati dito, oh. Ayan, kawawa ng mga kalapati. Ayan, naghahanap ng makain. Hindi sila takot sa sa malamig, oh. Nag-snow, oh. Ay, lalapit ang mga yan pag sa kamay mo may mga pagkain, tinapay. Lalapit yan sa'yo. Sabi ko sa inyo, hindi kagaya sa Asia. Pag hindi ka makakita ng kalapati dyan sa iba't ibang lugar, talagang malilitsyon sila. Inuubo na ako. Lumalakas yung ambon ng snow. Ambon lang to, ha. Lumalakas. Ayan. Ito na naman ang suot ko na may mga balbon. Kasi maganda to sa snow. Mainit lang to na snow, ha. Ayan. Hindi ko alam kung ilang araw tong snow na to. Kapag ito dalaw o tatlong araw na snow na non-stop, asahan mo itong bangko na to maninigas din. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung parang sa Asia din yung basurahan. Ayan, ganyan din. Parang sa Taiwan style din. Hindi ko alam sa Pilipinas kasi hindi ako nakatira dyan ng mahabang panahon. Pero dyan ako lumaki at nag-aral. Ayan. Ayan, basurahan. Ganyan ang mga basurero rito. Ayan, nag-iisang tindahan ng hot wine. Ayan. Ayan, nilalamig na ako. Ayan, mga mga gypsy ang mga ang mga workers. Kasi dito sa kanila, asahan mo yung mga workers na mga ganyan, janitor, or di kaya yung mga ganyang basurero, mga gypsy ang pinipili nila. Mga nagtatrabaho sa kalsada, karamihan mga gypsy, or di kaya yung mga tagawalis dito, mga gypsy. Hindi mo makikita ang mga gypsy na nagtatrabaho sa supermarket or shopping mall. Ayaw na mga may-ari. Sabi ko, ba't hindi pa ako nakita yung mga gypsy na nagtatrabaho sa sa shopping mall. Wala pa ako nakita. Ayaw ng may-ari na gypsy ang nagtatrabaho. Wala silang tiwala, sabi ng asawa ko. Yun ang kwento-kwento niya, hindi ko rin alam kasi. Ayan. Ayan, mismo nasa sa small city tayo sa kanila, outside Prato. Ayan, ang daming ang daming ibon, magkalapati nga lang. Pero yung ibang ibon wala na, nagsilipara na sa ibang bansa. Ayan, nilalamig na ang kamay ko. Uwi na nga tayo. Ayan. Ayan. Nanginginig na ako.
may parating na ano. Dito lang, gumagamit lang sila ng payong. Hindi sa tag-araw ha, kapag may snow lang at saka ulan. Kapag nagpayong ka rito at tag-init, pagtatawaran ka, yung bang mga 40 degree, sabi ko no, kasi kapag tag-init dito, umaabot ng 40 degree, 35 degree, 32 degree, talagang mainit din. Sabi ko magpayong ako. Sabi ng asawa ko, anong gagawin mo sa payong? May ulan ba? Or may snow? Sabi niya ganon. Pagtatawanan ka lang sa labas, ayaw niya. Ayan. Tsaka, ilang years na akong nakatira rito. Mga 10 years. Walang aircon sa bahay, walang electric fan. Sabi ko, kahit na 38 degree, gusto na asawa ko. Ayaw pa nga niya, buksan lang, sabi niya, buksan mo lang yung pintuan, sabi niya ganon. Ano na, lalamig na. Hindi kami, ayaw, itong last 2 years lang ako nagkaroon ng electric fan. Talagang hindi ko na matiis ang init sa loob mismo ng bahay. Kaya yung bumili ako. Ayan, pulis. Ayan, ganito ang pulis nila. Ayan. Kaya halos lahat ng bahay dito walang aircon, oh. Wala kang makitang mga aircon. Ang makikita mo sa bahay nila, heater, hindi aircon. Ayun, pag-usapan natin next time mga aircon or electric fan na yan. Ay, nako. Ayan. Ayan na tayo. Saka na tayo magchismisan. Mga marites.